Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. To be honest mga kabayan, tayo ay talagang natatawa, no? Natatawa talaga tayo sa nangyari na yan mga kabayan. Dahil itong mga to, no, itong mga senador na to mga kabayan, inanumpa na, no, na maging judge dyan sa impeachment ng ating vice presidente. At yung mga natalakay dyan mga kabayan, in fairness, no, kay Senator Bato mga kabayan, na-enlight daw siya mga kabayan ng Holy Spirit. Hindi siya abogado pero walang ya mga kabayan. Yung ating pakikinggan dito talaga naman no na kumbaga parang napaka-knowledgeable mga kabayan ni Senator Bato sa nangyayari ngayon pagdinig diyan sa impeachment. At itong si Kiko ano ba to? Si Pimentel mga kabayan at saka si Alan Peter Cayetano ay talagang matindi mga kabayan diskusyon. Ang lumalabas ngayon mga kabayan diyan sa pagbobotohan nila na pakikinggan natin talagang balik mga kabayan sa Congress yung impeachment complaint ng ating vice presidente. Kasi meron talaga mga kabayang paglabag na nangyari diyan sa impeachment complaint na inabandona nila yung tatlong naunang impeachment, no? At ang ipinasa nila ay yung fourth impeachment. Dito pa lang mga kabayan sa screening na to, maliwanag na yung impeachment. Wala nang merits mga kabayan. Kaya ang masaklapan nito mga kabayan, no? Etong si Lito Lapid, tamang cellphone lang. Ipinokus pa ng cameraman, kawalang yatin. Buti pa mga kabayan si Robin Padilla, no? Nagsasalita doon. Si Grace po, kahit na against siya mga kabayan doon sa magiging desisyon na pagbubotohan, nagsasalita. Pero si Bong Revilla mga kabayan at saka ito si Lito Lapid, tamang eme lang doon sa gilid. Ano ba yon? Mga senador to mga kabayan, buti na lang di na. Ito si Lito Lapid, di ko alam sa inyo mga kabayan, ba't binoto pa ninyo yan? Tamang cellphone lang. Ito mga kabayan siyempre, maraming salamat muna sa mga bagong subscribers natin, sa mga hindi pa, ayan, inanyayan ko kayo na mag-subscribe. Nasa ganun maging updated kayo sa mga video ina-upload natin. At pangalawa mga kabayan, i-like ninyo at i-share. Magbigay din kayo ng inyong komento diyan sa comment section. Ito mga kabayan, pakita ko sa inyo si pangalan na ito, Lapid, no? Si Supremo. Tamang cellphone lang sa gilid. Ayan. Kita nyo, while in break yan mga kabayan, ha? Ayan, pinokus pa. Kawalang yan ang cameraman ng JMA. Ano ba to? JMA. My goodness, walang pakialam mga kabayan sa nangyayari. Anyway mga kabayan, bigyan ko lang kayo ng konting pagpapasaya kasi masaya tayo mga kabayan kasi yung impeachment na yan wala na talaga, no? Mababalik sa Congress. Pangalawa, hindi pa sure mga kabayan kung ano bang mangyayari diyan sa Congress na yan. Kasi meron silang binayolate about dyan sa impeachment. Pakinggan muna natin mga kabayan itong pagtatalo, no, ni Senate President tuloy ni Pimentel mga kabayan at saka ni Cayetano mga kabayan. Correct, Mr. President. That is what I am about to manifest before this August chamber. That so much explanations and discussions and debates have been made. Can we please divide the House in order to rule on my motion, Mr. President? Senator, before acting on the motion of Senator Judge De La Rosa, Senator Judge Pimentel, you may proceed, sir. Yes, Mr. President. So, meron na palang properly stated motion. Medyo mahaba-haba din yun. And, Senator Cayetano, I believe, stated it earlier. Yes, the word is return. So, sabi ko nga, kung ang synonym ng forthwith ay immediate, may synonym din po ang dismiss. Yan po ay remand at saka return. Lalo na kung makita natin that the return is not necessary to achieve the goals of the Senate President. Let's just do what the Supreme Court does when it has a case. Let's issue an advisory. Okay. Bigyan natin ng summons para kay impeached officer. Mag-advisory tayo sa House Panel of Prosecutors. In addition to the answer filed by the impeached officer, anticipate na natin yun. Answer the following questions raised during the hearing of the Senate as impeachment court. Anong date ngayon? On June 10. And then we can even write down the questions that we want them to answer. It's addressable by an advisory. Hindi ko nakikita bakit dinadala kami sa dismissal, remand, return, whatever is the term, Mr. President. Hindi ko alam bakit kailangan tayo bakit ba tayo namimilipit na ipasok ang isang word that is a synonym or can mean dismissal. I do not understand when a mere advisory
can help the court, Mr. President. That's all I want to say. Yan yung masaklap mga kabayan, no? Ito si Pimentel, okay din to mga kabayan. Ari, abogado, no? Kaso, ang nangyari diyan ganto, no? Hindi siya umubra mga kabayan dito kay Alan Peter Cayetano, mga kabayan. Tuloy. Before acting on the motion of Senator De La Rosa for the clarification of some of our colleagues, the motion of Senator Cayetano is to quote return Mr. President, to the House the issues raised by Senator De La Rosa for the purpose of issuing an order that will require compliance with a one-year ban and for the House to issue a resolution affirming their intent to prosecute the case during trial in the 20th Congress. and for the record, Mr. President, I changed the word remand to return, a non-legal term, to make it plain. So it is in no means a dismissal, Mr. President. Kung dismissal din lang, bumalik tayo sa original na Your Honor, just to emphasize that it isn't, and just to answer Senator Win na why remand, because the original motion was to dismiss, and I understand why they want it to dismiss. This is a compromise that I feel is both practical and idealistic, Mr. President. In my view, Mr. President. Again, this will not constitute a dismissal, Senator Judge Pimentel, because as the presiding officer said earlier, we will be issuing summons. Why use dangerous words, Mr. President? At saka yung pag-restate mo, ang layo na sa return the issues, ang sinabi mo. Wala ko narinig please, yun. That's why, Mr. President, ganito na lang gawin natin. Mahaba-haba rin yung supposed to be accurately, clearly stated motion. Can we write it down? Can we flash it? Para makita na natin yung fixed wording. Because I never heard return the issues. Ngayon ko lang narinig sa presiding officer. Kaya magulo, sobrang gulo, Mr. President. Can we have the Honorable Cayetano? Magulo lang mga kabayan dito, no? Dito sa mga to. Diyan sa mga gusto nilang ma-impeach ang Vice Presidente, mga kabayan. Kay Risa Antivirus, diyan kay Po, kay diyan kay Pimentel, mga kabayan. Anong nangyari kay Pimentel? Gustong manghatak, mga kabayan. Di ba't wala na sa posisyon yan? Talo sa kanyang pagka-congressman, mga kabayan. O, tuloy. Restate the motion. Do you want it printed, Coco? Mr. President, I don't think magulo dun sa pabor magulo dun sa hindi pabor. Because I restated it already, Mr. President. Whether we use the word remand, whether we use the word return, there is nothing in the Constitution, in our rules, given not only the point na sui generis ang classification ng ating court, yung time na final, yung ating gagawin, this will actually expedite everything. If you map it out, Mr. President, kung ano mangyayari, mas bibilis pa nga dito. Kaya sa akin, Mr. President, bago magbago ang isip ni Senator Bato, we've clarified as much as it can be clarified. So maybe we can just vote on it, Mr. President. There is a motion made by Senator Bato, amended by Mr. Senator President, before you Cayetano. continue, can I invoke Rule 14? So kung may motion, all motions, etc., or any senator shall require it, they shall be committed to writing. Kunot na ang noo ni I am Pimentel. requiring that it be committed to writing and flashed on the screen para makita natin the details of the motion, Mr. President. Mr. President, can they type it as I narrate it? Then we can edit it together. Then may I remind everyone that we're already in the period of voting, so it cannot be interrupted anymore. What is the pleasure of Senator Judge Binay? Just one clarificatory question, Mr. Yes, Your Presiding Honor. Justice. Ano ho ang mangyayari doon sa complaint kung hindi tanggapin ng House yung pagsoli natin? Hindi po natin, ulitin ko po, hindi po sinosoli yung complaint in the stricted sense of the word dahil nga po, pagkatapos natin pagbotohan to, ano man na mangyari, mag-i-issue po tayo ng summons para pasagutin. Ang pagkakaunawa ko sa layuning ito na kinaklarify na ngayon ay para utusan ng Kamara na magsumite ng paliwanag at compliance sa mga katanungan na ipinukol kanina ng ilang senator judges. Hindi po ito dismissal. Let Mr. us Presiding disabuse the minds not only of the public but of the senator judges too, that this is tantamount to a dismissal in any shape, size, or form. It is not. And that is not the understanding of the presiding officer as well. Pero, Mr. Presiding Justice, di ba ang Tagalog po ng return ay isole? Hintayin po natin i-clarify. Pero pinapaliwanag ko nga po, ang pagkakaunawa ko at sinagot ng movant ay hindi yan dismissal. Those who are against the motion, if at all, can think and say all they want that it is. But it is not. And this will soon be proven by the issuance of a summons right after the vote, regardless of the outcome. So, Mr. Presiding Justice, hindi pwedeng baliwalain ng House of Representatives yung motion na gagawin natin, assuming na it will be... Utos po ng husgado yon sa Kamara na tumatayong prosecutor sa ngayon, sa 19th Congress,
at maski na sa 20th Congress, ito'y magiging dagdag patunay para sa presiding officer na itong kasong to ay tatawid sa ika-20 Kongreso at hindi mamamatay sa ika-19 na Kongreso. Another clarification. I'm sorry, but I think kasi yung unang posisyon ng ating presiding officer is we cannot compel the 20th Congress to be bound by our decisions. On the other hand, my question is, kung kunwari bukas matuloy yung trial natin at pumunta dito yung mga House prosecutors, hindi ba natin pwedeng tanungin sa kanila sa puntong yon na iklaro na nila yung mga tanong natin at tama din yung sinabi ni Senator Win na mas transparent ang sagot nila kasi hindi pwede yung sila lang nag-uusap, isasubmit sa atin. We want to see how they're able to come up with that response and also how they're going to be defending it live with us. That's for the 20th Congress to decide. Why? That was what was discussed earlier. Kaya nga po, di ba, ang paliwanag, napakahabang diskusyon at debate ito, hindi natin kayang pagpasan. Yan ang sinabi ng karamihan. Hindi tayo pwede mag-judicial notice ng mga bagay-bagay na ito. Kaya nga po, para hindi masayang oras, pinapasumitin natin sila habang wala naman tayong pwedeng gawin at magawa. Dahil nga matatapos ang otoridad ng 19th Congress sa June 30. At hindi rin pa po trial ito dahil mag-i-issue pa lamang po tayo ng summons ngayong araw na ito, kung saan meron ng takdang panahon para sumagot ang nasasakdal at kung sakasakali magbigay pa ng reply ang prosecution bago po tayo pumasok dun sa presentasyon ng ebidensya ng magkabilang panig na siyang pinatutungkulan talaga ng trial. I think we should not belabor the point anymore. Senator Bato de la Rosa earlier made the motion and Senator Pimentel required that it be put in writing. May we see it, sir, if it is ready? Lipat tayo dito mga kabayan sa kabila, no, na kung saan nagkaroon na ng sulat yung inireklamo ni Pimentel na sulat, mga kailangan daw i-written, no, mga kabayan. Ang dami reklamo ni Pimentel, no. Napakalinaw ng sinabi ni Cayetano. Pakinggan natin to mga kabayan sa butuhan na to. Ask the Secretariat to read it. No, Senator Judge Cayetano, will you please read it into the records before we divide the House and put the matter to a vote? Thank you, Mr. President. Senator Cayetano, you may proceed. Mr. Presiding Officer, I move to amend the motion of Senator De La Rosa to read as follows: that the articles of impeachment be returned to the House of Representatives without dismissing, and that should be nor terminating the case until such time that one, the House of Representatives certify to the non-violation of Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which provides that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year, including the circumstances of the filing of the first 3 impeachment complaints. And number 2, that the House of Representatives of the 20th Congress communicate to the Senate that it is willing and ready to pursue the impeachment complaint against the Vice President. Having been restated in compliance with our rules, the presiding officer will now proceed to divide the House. Should anyone desire to explain their vote, he or she may do so after the vote has been taken. All those in favor of the motion of Senator Cayetano, as read and as you can see in the screens before you, please raise your hands. So dyan pa lang mga kabayan, ang dami ng senador na gustong ibalik, no, yung impeachment na yan sa Congress. Kita ninyo, ha, bilangin natin mga kabayan yung mga bumoto ng ibalik. Kita ninyo, ha, yung dalawa, si Risa Ontiveros, si Tulfo, hindi sila bumoto mga kabayan. Si Lito Lapid bumoto mga kabayan, no? Bumoto ng ibalik, no, yung impeachment na yan. Tamang cellphone lang yan dyan sa dulo na yan kanina mga kabayan. The rest mga kabayan, ito mga hindi bumoto, ito si Tulfo, si Risa Ontiveros, sa minority pala sila, no? Si Pimentel hindi rin. The rest, ito si Ligarda mga kabayan, hindi rin bumoto. Nako, majority mga kabayan sa Senate. Si Po hindi rin mga kabayan. Pero majority sa Senate ay talagang ibabalik mga kabayan ang impeachment sa Congress. Doon nalungkot mga kabayan si Risa at saka si Pimentel. Kita ninyo ang mukha ng dalawa dyan sa gilid. Tapos wala na talaga ang impeachment mga kabayan. Talagang iyak tawa mga kabayan na may gusto sa impeachment na ating Vice Presidente. Diba? O tuloy natin mga kabayan. All those against the motion of Senator Judge Cayetano, please raise your hand. Bakit si Loren Ligarda hindi rin naboto?
Si Tulfo, gusto tumaas ang kamay, mga kabayan. 1, 2, 3. Tatlo? Nangyari. Si Loren Legarda, hindi rin bumoto. O si Binay, 4. Si Tulfo, playing safe, mga kabayan. Walang pinili, no? Hindi bumoto sa... dapat ibalik yung impeachment sa Congress. Hindi rin bumoto, mga kabayan, doon sa hindi siya against. Napakagulo, mga kabayan. Ano kaya nangyari dito kay Tulfo? Playing safe, mga kabayan. Alam nyo na, may balak yan sa 2028. So, tuloy. Si Binay bumoto siya sa mga kabayan, sa dapat hindi ibalik, no, sa Congress yung impeachment. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Tapos, What is the pleasure of Senator Judge Tolentino? Mr. President, my affirmative vote is subject to my qualifying continuing firm stand that the acts of the 19th Congress's impeachment trial court cannot be carried over to the 20th Congress. It has reference to the number 2 paragraph of the amended Senator Judge Cayetano's motion, amending Senator De La Rosa's motion. Please have the said be part of the records of this trial court. Naniniwala po ako na hindi po talaga pwede at dapat tumawid. Salamat po, Mr. President. Diyan pa lang, mga kabayan, sa butuhan na yan, pangita na talagang itong mga senador na to, mga kabayan, ayaw sa impeachment. Kasi once na ibalik yan, mga kabayan, dyan sa Congress, at alam naman natin, no, na napolitika talaga yan. Isipin ninyo, mga kabayan, 3 yung naunang impeachment, bakit hindi nila in-entertain? Diba? Hindi nila, bakit naging selective, no, yung pagpapasa ng impeachment na yan sa ating Vice Presidente? Diyan pa lang, mga kabayan, malinaw na pinulitika, mga kabayan, yung impeachment. As of now, mga kabayan, merong pinailan naman, no, na complain ang HOR, no, about dyan sa confidential funds ng ating Vice Presidente. No, kapapay lang nila, mga kabayan. Nako, tunay. Duly noted and entered in. Having previously served 2 terms in the Senate and participated in an impeachment proceeding in the past, I can confidently say that I am no longer inexperienced when it comes to handling matters related to the impeachment process. Mr. President, Mr. Presiding Officer, personally, malalim po ang hugot ko sa issue ng impeachment dahil minsan ang pinagdaanan namin ito ng aming pamilya. Nang ma-impeach ang aking ama, si dating Pangulong Joseph Estrada, noong panahon ng panunungkulan niya, hindi siya nabigyan ng patas na paglilitis dahil naudlot ito bunsod ng pag-walk out ng mga miyembro ng prosecution panel sa kalagitnaan ng isinasagawang pagdinig noon ng Senado. And the rest, as they say, is history. That's why I feel strongly about following each step in the Constitution. It is a sensitive matter that I take to heart. Mr. President, Mr. Presiding Officer, I vote in favor of remanding the impeachment complaint to the House of Representatives in full adherence to the provisions laid down in our Constitution. The process clearly begins in the House, and it is only proper that we respect this mandate to ensure fairness, due process, and institutional integrity. However, the process should be strictly done in accordance with the Constitution and applicable laws or procedure. Ginoong Tagapangulo, makailang beses ko nang nasabi ito, na ang impeachment trial ay nagdudulot lamang ng pagkawatak-watak sa ating bansa. Gayunpaman, bilang halal na lingkod bayan, batid ko ang mabigat na responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang senador. Ang umupo bilang isang hurado sa impeachment trial at nakahanda akong tuparin ito. Sa mandatong sinumpaan ko, tungkulin ko na siguruhin na marerespeto ang tamang proseso, mapanatili ang integridad ng ating institusyon, at higit sa lahat, tiyakin na impeachment proceedings ay magiging patas. However, I am well aware that impeachment is a political process, not a judicial one. However, in a political process like impeachment, we must adhere to established procedures to ensure that actions are neither arbitrary or driven solely by political agendas. Mr. Presiding Officer, after hearing the positions articulated by some of our colleagues, I too am convinced that the matter of the impeachment complaint should be remanded to the House of Representatives. Thank you, Mr. Presiding Officer. So ayun, mga kabayan, dito na natin puputulin muna, no, at ongoing pa yung live na yan, mga kabayan, diyan sa
dyan sa Senate, no, mga kabayan. Ayan, balik, no? Balik, ibabalik mga kabayan dyan sa Congress. Yang impeachment, article of impeachment na yan mga kabayan na pinail nila sa ating Vice Presidente. So isa lang ang magiging resulta niyan mga kabayan. Pag ibinalik yan dyan, hindi makakapagpatawag ng summon, no? Itong Senate kasi unang-una, anong ilalagay nila mga kabayan? No? Anong i-attach nila para i-summon yung Vice Presidente? Eh, 'di ba? Ay kailangan doon ng impeachment. Eh ngayon na ibalik na mga kabayan sa lower house. Yung impeachment na yan, kung pag naibalik na mga kabayan sa lower house, yung impeachment na yan, wala silang i-attach doon sa summon para ipatawag si Vice Presidente at sumagot dito sa impeachment na to. Wala na mga kabayan. Nga ang mga kabayan na may gusto sa impeachment. Nga. So ayan mga kabayan, hanggang dito muna yung ating video at mag-upload ulit tayo ng susunod mga kabayan kung ano ba. Bakit ba to si Senator Bato ay sinaniban ng Holy Spirit mga kabayan? Adjust muna siya sa susunod na video mga kabayan. Magbigay kayo ng inyong comment dyan sa comment section about dito sa ating mga pinanood na to mga kabayan. See you sa susunod na video.